Hello Kafden fans! Dalawang pasabog ha at saka dalawang breaking news ito mga kasembreros. Actually isang breaking news at isa pang pasabog ni Soiti mga kasembreros. Ito na nga ha. Congratulations dahil panalo no. Kakapost lang ng GMA Sparkle Artist Center mga kasembreros na panalo si Sir Alden na pinakamahusay na aktor ng dekada 9th or ikasyam na Indie Excellence Award mga kasembreros. Grabe no. Dekada ito mga kasama sa aktor ng dekada. Hindi lang siya pinakamahusay na aktor kasi yung category na ito ay parang tawag dito, may ibang level ito mga kasembreros kasi yung parang regular nila na awarding kada taon ay pinakamahusay na aktor, pinakamahusay na actress, pinakamahusay na director and so on mga kasama na indie Excellence Award mga customers. Ito po ay ibang level. Itong kay Sir Alden mga customers. Grabe no? Napaka worth it ng ginagawa ni Sir Alden kasi ang daming kumaga pa nag-validate. Maraming nagsasabi na, hey, you're doing excellent jobs and so on kasi nga pinaparangalan siya mga customers. So, kumapa one way of saying na maganda at saka outstanding ba yung ginagawa mga customers kapag may mga nagbibigay ng award no. And ang GMA Sparkle Artist Center mga kasembreros no 2 hours ago ay nagpost dito no, sabi niya congratulations to Asia's multimedia star no Alden Richards for winning the pinakamahusay na aktor ng dekada award at the 9th Indie Excellence Awards mga kasembreros. So napakahusay talaga ni Sir Alden Richards mga kasembreros. Talagang worth it ang kanyang trabaho. And then ito, so yung next na pasabog ni Soiti, pinost niya sa kanyang Instagram account. May na naman siya, may niluto na naman na endorsement no. Dito sabi niya dito ay today behind the scenes endorsement shoot. Hindi ko alam kung ano to kasi ang tendency kapag ganito, bago yung shoot niya, di ba? Ibig sabihin, bagong endorsement yan mga kasembreros. Kasi di ba, yung mga Nutri-Chunks, yung Ribisco, yung iba pa mga kasembreros ay parang pag nag-shoot yan siya, ilang buwan nilang ipapa-ere na ganun yung videos mga kasembreros. Pero ito, so panibago na naman ito. Ano kaya ito, no? Hindi naman white flour, no? Kasi bago lang siya nag-shoot ng white flour, eh. So, abangan natin ito mga kasembreros, no? Kung ano naman itong niluluto ni phenomenal box office cinema king mga kasembreros. Ibang level talaga si Soiti mga kasembreros no kasi hindi nababawasan yung kanyang endorsements, nadadagdagan lang. And naisip nga dito, hindi na siya nakakapag-aral no sa kanyang pilot studies or pilot school mga kasembreros. Ano kaya nangyari doon? Baka sa next na buwan na naman siya or baka next week no aabangan natin yung kanyang post mga kasembreros. Bakit kaya natigil yung kanyang yung kanyang pilot studies mga kasembreros. So pero aabangan natin yan kasi baka nag-excuse muna si Sir Alden dahil sa kanyang mga commitments or baka may buwan na hindi siya papasok, may buwan na papasok. So parang ganun mga kasembreros no. Excuse si Kuya Tisoy no, Kuya RJ sa kanyang klase. Sa kanyang klase mga kasembreros dahil nga sa busy ng paglalagari ni Tisoy mga kasembreros. And then ito, so ang Scavolini mga kasembreros nag-post no kanina lang 2 hours ago ng kanilang shoots or kanyang pictures mga kasembreros si Sir Alden along with other guests and designers mga kasembreros dun nga sa kanilang showroom na pinakita nung nakaraang vlogs din natin. Sabi dito ng kanilang Facebook post no, Scavolini Store Manila, Design meets Star Power. We're excited to welcome Alden Richards to the Scavolini Manila family alongside with his interior designer Dr. IDR interior designer ba to? Pat Kaunan. Parang ganito IDR no, interior designer. Together we celebrate beauty, craftsmanship and the passion behind every space. Tag your interior designer now and visit our Scavolini showroom at Rockwell. So sa Rockwell, Makati pala ito mga kasama no, as na-mention ko rin nakaraan. So tapos may ma-picture pa ni Sir Alden. So late lang nila na-post ito. Kasi na-share na natin ito sa ating nakaraang vlogs mga kasembreros. Naka-brown dito si Soiti at saka glasses no, si Tisoy mga kasembreros. And then ito, na-share ko lang ito mga kasembreros no, yung best friend ni Kath na si Sofia Andres
ay tumulong siya, no? Kasi Bisaya rin ito si Ma'am Sofia, mga kasembreros, no? Napaka-generous talaga. Sabi dito ay hindi niya alintana ang init. Tapos namigay siya, mga kasembreros, doon nga sa nabiktima ng calamity, mga kasembreros, sa Cebu. Kasi nga Bisaya ito si tawag dito si Ma'am Sofia Andres, mga kasembreros. And sinesearch ko lang siya kung saan nga ba siya pinanganak, no? Sa Cebu ba or sa Davao? Kasi si Alora sa Cagayan sa Cagayan de Oro si Alora sa Sam na best friend ni Ma'am Catherine, mga kasembreros. So iniisip ko rin na itong si Ma'am Sofia, it's either sa Cebu or sa Agusan or part ng Davao region, mga kasembreros. So loading pa ang aking internet, no? Pero yun, basta Bisaya ito si Ma'am Sofia Andres, mga kasembreros. Ma'am Sofia Andres Miranda, kasi yung kanyang husband ay si Daniel Miranda, mga kasembreros, no? Na isang milyonaryo din yun si mga kasembreros. And then ito, next item natin. So itong pinost si Sir Alden ay parang may parang fiesta or festival pala doon sa Nepal, na kung saan ay sabi niya dito dedicated na pasalamatan yung mga aso for their loyalty, mga kasembreros, no? Tapos yung mga aso dito ay parang dinidiligan ng mga bulaklak and so on, mga kasembreros, sa Nepal. So there's a festival in Nepal dedicated to thanking dogs for their loyalty. So tapos pinost si Sir Alden kasi alam natin na for daddy at saka for mommy ang cat din, mga kasembreros, no? So ang cute lang. And then ito, next item natin, mga kasembreros, share ko lang to, no? Si Ma'am Catherine pala ay nag-recording. Hindi ko alam kung wala naman siyang sariling album, no? Pero alam ko pag nag-voice over sila or parang nire-record nila yung kunyari yung kanta nila na dati na palagi, no, sa Hello Love Again, mga kasembreros, or gagamitin sa pelikula, talagang nagpi-pre-record sila, mga kasembreros, ng kanta. So para pag mall shows ay kahit na mag-lip sync lang sila ay pwede. So ganun, mga para hindi sila mamaos, kasi kunwari naka tatlong mall show sila sa isang araw, so sobrang hassle nun kung hindi sila mag-pre-record or mag-lip sync, mga kasembreros. So pero ito ay hindi ko alam, pero matagal na to, mga kasembreros, hindi ko lang alam kung kailan at kung saan niya to ginamit, kasi walang nakalagay na nung pinost ng admin, mga kasembreros. And then ito, yung kagabi or yung kanyang event kagabi, mga kasembreros, no, nagkaroon sila ng photo op, of course. Kasama yung IME team or yung IME PH management, mga kasembreros. And sabi ni Sir Renato, no, parang iniisip ko rin dito na sana SB19 or Bini, kasi ito yung mga banda, so music festival siya. So ang SB19 na best friend din ni Sir Alden, mga kasembreros, of course, ay tawag dito, hopefully na makasama doon sa kanilang music festival sa December, mga kasembreros. So it's Bini and then yung SB19. So yung dalawang yun na talagang or baka may K-pop group pa, mga kasembreros, na iba ay po pwede, mga kasembreros, no, na isama doon sa kanilang music festival. So hoping and praying, no, na may sama sila, kasi magagaling din sila and hatak sila sa mga audience, mga kasembreros. So yun po. Actually, yan lamang sa ating Kathleen items, no? Sana po ipakinggan po natin ang Word of God. Today is October 7, 2025. Tuesday na po. Sana po ipakinggan po natin ang Word of God. And blessed evening po sa bawat isa. At para po sa ating Word of God is sobrang ganda po nito, mga kasembreros. Ang title po natin, Mas Mabuti sa Lakas. Proverbs 16:32. He who is slow to anger is better than the mighty, and he who rules his spirit than he who takes a city. So napakaganda, mga kasembreros, kasi ugali, no, ang ating ituturo dito, mga kasembreros, na minsan you don't need strength, no, para maging pleasing sa harapan ng Panginoon. Ang sasabi kasi dito, kung ating pong uunawain, mga kasembreros, ay
yung mga taong pasensyoso, yung mga taong may patience, mga kasembreros, yung mga taong hindi madaling magalit ay mas mainam kumpara sa mga taong malalakas, no, sa mga mighty or strong mga kasembreros. So yung Proverbs 16:32 ay about sa kahalagahan po ng self-control. Okay, isa pa itong mga kasembreros. Self-control, patience, no, they work hand in hand sa ating ugali mga kasembreros, and inner strength in managing one's emotions and reactions, highlighting the value of patience, na-mention natin, and understanding in interpersonal relationships. So, nagre-remind ito sa atin mga kasembreros ng may kapangyarihan yung pagiging patient mga kasembreros, at saka yung self-control ba. Kung hindi ka madaling magalit, hindi ka madaling hindi ka madaling mag-release ng galit mga kasembreros. Kung you are still relaxed, no, kung kinakailangan mga kasembreros, pwede naman magalit no, hindi lang mapawag lang nating hayaan mga kasembreros na tumagal siya. So ang sasabi dito na ni King Solomon mga kasembreros, na we have to control our emotions, we have to control our impatience and patience in general mga kasembreros. So sa buhay ba natin, have you ever felt, no, the rush to conquer a situation or let your emotions take over? So kasi minsan pag nilalamon tayo ng galit, kunwari nag-uusap lang kayo tapos nagtaas ka ng boses, or yung ikaw naman ay madali kang kumapapikon ka or madali kang magalit, so nakakapagbitiw ka ng salita na hindi naman dapat, no. So yung mga taong ganun no, na parang hindi nila makontrol, agad imbis na nag-uusap lang kayo, parang may konting debate, may konting argument, tapos biglang namisikal na, or may mga taong talaga nagtaas na ng boses na hindi naman kailangan. So especially kapag professional ka, no, na-experience mo natin ito sa opisina, sa bahay, talagang minsan pag bumibili ka sa restaurant or something na so inappropriate mga kasembreros, no, yung gantong mga scenario sa ating buhay. Kung kaya self-control at saka patience dapat ay idamit din natin ito mga kasembreros sa ating buhay bilang tao, kasi minsan di natin naiiwasang, alam mo yun, madala ng emosyon, madala ng galit mga kasembreros, but God is reminding us through the life of King Solomon na yung mga taong hindi madaling magalit ay mas mainam kaysa sa mga taong malalakas mga kasembreros. And nakita ko dito yung si Sir Kiko Barzaga, no, yung congressman sa 4th District of Cavite yata yun. Talagang siya, no, kasi bata pa siya mga kasembreros. Kung kumpara mo siya sa story ng Biblia, para siyang si David at saka si Goliath, kasi yung tinitira niya sina Martin Romualdez, sina Rimulya, sina Senator Lacson, and yung mga iba na kinakampihan yung kasamaan mga kasembreros, si makurap na mga officials. So talagang nakita mo dito na minsan hindi mo, tapos magsalita siya, sabi ng iba dati parang may konti siya, pero hindi matalino talaga siya mga kasembreros. And kung parang hinaharap niya yung minsan nagjo-joke pa nga siya ng meow parang hinaharap niya yung interview at saka yung dito yung problema na korupsyon, na parang relax lang, no, every time he speaks marami ang nakikinig na, kasi he has really a point, no, every time nakita ko sa comment minsan, parang sabi niya, every time na nakakapanood ako ng balita ng corruption, parang sabihin wala ng pag-asa, pero every time daw na nakikinig sila kay Kiko Barzaga, parang nakakakita sila ng pag-asa na meron pang solusyon ng corruption mga kasembreros sa ating bansa. So which is, parang kung isipin mo ay relax lang to si Sir Kiko, no? Si Sir Kiko Barzaga, he's just 27 years old. Kumpara mo naman kina Romualdez, kina Rimulya, kina sino pa ba to? Si Zaldico, kasi parang tinitingnan ng mga tao, napatanggal na niya si Romualdez, tapos si Lacson, Senator Lacson, tapos hindi ako sa politiko dito mga kasos, pero nakita ko kasi na parang pinagtatakpan na yung corruption, no, ng ibang mga politiko, mga senator, mga kasembreros. So sabi ng iba ay sino na naman kaya yung next na ipapatanggal niya Sir Kiko, no? So talagang abangan natin. So sinabi ko ito kasi parang related siya mga kasembreros, kasi si Sir Kiko very relaxed lang siya, no? Parang yung galit niya hindi mo
parang hindi siya sumisigaw or hindi siya, parang very professional pa rin mga customers kahit na meron ng locomotion. It's not always about the winning or getting what we want right away, but about being able to regulate our actions and reactions. We demonstrate our ability to withstand challenges and maintain composure by choosing patience over conquering. So yun nga mga customers, no? Sometimes hindi na sometimes, no, most of the time kapag ikaw ay pasensyoso, kasi nakakapag-isip ka, no? Marami kang idea na productive na naiisip kapag ikaw ay full of patience over dun sa tao na malakas nga, no? Parating sumusulong pero hindi niya alam na kailangan pala dapat mag-pause, no? Dapat may self-control. So yun po siya. Self-control is a symbol of inner strength and discipline. Tama ito, yung self-control, inner strength mga customers, parang patunay siya na kasi ang tao kapag kaya niya makontrol yung kanyang sarili when it comes to indulgence sa mga bagay na hindi dapat, ano yung nagpapakita ng kalakasan. Ibig sabihin, dahil nakakaya mong disiplinahin ang sarili mo, you can also be a model or good example sa mga tao sa paligid mo. And tama ito na inner strength po talaga siya kasi hindi lahat ng tao ay kayang kontrolin yung kanilang sarili. Especially kapag kunwari imamabisyo, tapos alokin ka na lang uminom ng alak, tapos ikaw din kasi wala kang self-control, so madali kang madali ka na engganyo sa mga bagay na masasama mga kasambreros. So which is napaka-applicable talaga ng self-control. This verse serves as a gentle reminder that true strength, ang tunay na lakas, comes from the ability to wait, listen, and respond thoughtfully in a world that often values quick victories and instant gratification. So, yung mundo kasi natin ngayon, di ba talagang instant na talaga. Gusto mabilisan, mabilisang panalo, mabilisang relationships, mabilisang mga bagay-bagay, mga kasembreros. We should strive to cultivate patience and self-control in our lives because they are the foundations of resilience and wisdom. So, tama, no? Kasi, pansin natin sina Gato Rizal, sina Solomon, kasi di ba mga maalam sila. So parang relax lang, kalmado lang sila and they're self-controlled kasi nga yung kanilang panlaban ay ballpen, no, panulat mga customers. That is why nagtagumpay sila, no, sa kanilang revolution and sa kanilang purpose sa mundong ito because hindi nila piniral yung galit in the first place na talagang nangingiral yung emotion. So to cultivate self-control in your life, it is important to remember that having self-control means being able to manage your emotions and impulses in a way that aligns with your values and goals. So yun nga, yung sa final thought natin mga kasembreros ay kailangan i-manage, cultivate natin ito mga kasus because it is really important. Yung ating self-control, yung patience everyday ay useful talaga sila araw-araw mga kasembreros. Alright, sinama sa ating Word of God, ha? Nawapi pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, patience, no? And self-control mga kasembreros sa ating buhay. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. See you next time. Paalam po. I love you.